Sa 74 na kaarawan ni Pastor Apollo Kibuloy, ipinagbunyi ng SMNI News Network na si Kibuloy daw is God's greatest gift to humanity. Grabe, ano? Paano magiging isang God's greatest gift to humanity, isang rapist, human trafficker, money launderer? Grabe ang kanyang mga disipulo at mga nananalig sa kanya. Sa bagay, yung 5 senador na ayaw siyang makontep at humarap sa Senado, sila Senator Cynthia Villar, Senator Robin Hood Padilla, Senator Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos, tsaka nung huli, si Senator J.B. Hercito na yun nga na sinasabing ng mga senador na ito ay sa Pastor Kibuloy daw ay isang napakabait na tao, maraming natulungan sa kanyang mga nananalig sa kanyang simbahan, namimigay ng bahay at mga trabaho sa kanyang mga nasasakupan sa loob at labas daw ng kanyang simbahan. Grabe talaga. Greatest gift to humanity. Alam mo naman natin na itong mga senator na ito talagang malaking ganansyang nakuha sa kanya. Lalo nang tumakbo itong mga senador na ito noong 2022 eleksyon at nagbigay talaga si Kibuloy ng malaking financial assistance para sa kanilang pangangampanya sa buong Pilipinas. Ano ba expect natin sa kanila? Hindi sasabihin talaga nito na napakabait na tao ni Kibuloy. Kaya lang nakakalungkot lang, nakakaawa lang yung mga nananalig sa kanya, lalo na sa kanyang simbahan. Hanggang ngayon talaga, dinudiyos talaga nila itong si Kibuloy na isa namang propetang bulaan na sinasabi pa niya na self-proclaimed appointed son of God. Pero ngayon, hindi naman siya lumilitaw sa mga kasong inaakusa sa kanya at nagtatago sa kanyang lungga. Ito ng mga ating mga kapulisan at NBI, alam naman daw nila kung saan naroon ang TV. Alam naman daw nila kung saan naroon si Pastor, pero wala rin ginagawa para humihin ito. Siguro nagdiwang pa ito ng kanyang kaarawan sa mga malalapit niyang kaibigan. Baka may pag-dinner pa ito sa kanyang mansyon sa Davao City. Grabe talaga sa Pilipinas. Pag isa kang makapangyarihan tao, maraming salapi talaga ang batas na napaglalaruan mo. Paano naman itong mga mahirap nating kababayan na pag nagkamali, kahit walang warrant of arrest, ay uhuli ng mga kapulisan at masama pa, ikukulong talaga. Pero itong mga naniniwala kay Pastor Kibuloy, lalo na yung mga disipulo niya na nanlilimos, nanghihingi ng abuloy para may maibigay sa kanyang pera, para sa kanyang mararangyang kabuhayan sa Pilipinas at labas ng Pilipinas. Sinasabi din itong si Kibuloy, maraming property sa Canada, sa Amerika, pati na rin sa Hawaii, sa mga nakukuwang abuloy at mga panlilimos ng kanyang mga nananalig sa kanyang simbahan. Hindi pa talaga sila gumigising na hanggang ngayon ay talagang ipinagbubunyi nila ang kanilang pastor na talagang pinaglalaban nila. Kaya nga daw, pag hinuli ito si Pastor Kibuloy, lalo na sa kanyang lungga, ay talagang lalaban daw sila at ipagtatanggol si Kibuloy. Kaya alam din naman natin, may sariling private army ito kaya lang, ang hamon sa kapulisan ng mga netizen, lusubin nyo na at talagang hindi ito susuko talaga. Buhay man o patay, kailangan na makuha na talaga ito dahil pinaglalaroan ng ating batas. Dapat talaga no one is above the law, otherwise nanoon. Ito mga kongresista at mga senator na kapanalig niya, talagang pinoprotektahan niya. Kaya talagang walang mangyayari dito sa sinasabing uhulihin daw, pero hindi na may inuhuli. So hanggang saan kaya talaga tatakbo itong storya ni Apollo Kibuloy na talagang ibang klase? Grabe, sa lahat ng mga high-profile case ito sa Pilipinas, ito lang talagang hindi na uhuli at ayaw din magpahuli.
So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmamatya kung saan talaga matatapos ang istorya ni Pastor Apollo Kibulo